Ito, merong advisory from the Office of the Vice President 34 minutes ago. Nagtalaga na po ang Office of the Vice President ng official spokesperson. Ito yung inaabangan natin, request ng mga DDS na magtalaga siya. At kung po pwede, request nga lang naman kung po pwede, si Attorney Rowena Guanzon. Popular request. So, si Attorney Guanzon na ba itong official na naitalaga na spokesperson ng Office of the Vice President? So, basahin natin ha. Effective July 9, ngayon, 2025, Attorney Ruth B. Castelo shall be the official spokesperson of the Office of the Vice President. Daghang salamat. Wala, hindi si Attorney Guanzon. Anyway, let's trust the wisdom of the Office of the Vice President, ano? Hindi ko kakilala itong Attorney Ruth Castillo. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Ito nga, maraming nagtataka. Okay, sandali. Inday Conching, bakit kaya hindi si Attorney Guanzon? Grace Bermudez Fridoles, katatapos lang po siguro tumakbo sa party list. I see. Ganun ba? May batas kasi na di sila pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno for 1 year. This explains why. My Prince Alex, because someday i-appoint ni BP si Attorney G as Chief Justice sa tamang panahon. Siguro may mas magandang nakalaan kay Attorney Guanzon. Kasi malaking tulong siya sa Duterte talaga. Yung kanyang kalidad. Fighter talaga ang kanya, public service lang. Walang bahid sa korupsyon. Beth Mercado, baka po meron ibang plano para kay Attorney Bing. Sana nga. Yung Soan Ison, feeling ko merong naka-line up sa kanya. Ito pala. Wing Pagana Zabala, sabi din ni Attorney Guanzon, if alokin siya, di daw tatanggapin. Nelson Pagana, Attorney Guanzon to be the next Secretary of Justice. Alan Navarro, former DTI Undersecretary Ruth B. Castillo. Okay. So ito na, may background na tayo kay Attorney Castillo. Kaninong former? Panahon ba ni PRRD? O ito lang administrasyon? Leilani Reyes, bet ko sana si Attorney Guanzon, pero kung sino ang pinili ni BP, suportahan to the max pa din. Yes, i-respect natin ang desisyon ng ating minamahal na Vice President. Okay, so tama lang nag-appoint na sila kasi lalo na ngayon umiigting na ang usapin sa impeachment. So halos lahat may spokesperson So, palagay ko, itong si Attorney Castelo, ang isang tututukan niya is yung impeachment. Para hindi masyadong maabala si BP Sara na sige na lang magpatawag ng press con. Para mas relax. So, hindi ko pa narinig magsalita si Attorney Castelo. Kailang I believe na hindi, kung sa impeachment ata na may na-designated na iba, si Attorney Powa, Michael Powa, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong parang may nabasa akong post
na ang spokesperson pagdating sa impeachment, si Attorney Michael Powa, yung dating spokesperson ng DepEd ba? Basta malapit kay BP Sara. Isa rin siya sa 16. Sa 16 na abogado ni BP Sara, ayan, si Attorney Michael Powa. Okay, so, si Attorney Ruth Castelo, para lang siya talaga sa Office of the Vice President. Okay. So, ano pang, sa ngayon, nasa Netherlands pa si BP Sara. Maganda yung ginagawa ng pamilya eh. May schedule sila, rotation sila, na palaging may close family member na nakatutok. So, lately, si Congressman Pulong, umuwi na. Sumunod si Ma'am Elizabeth. I don't know kung nakauwi na si Ma'am Elizabeth o nandun pa. Then, ngayon, nandun si BP Sara. I don't know kung kailan babalik si BP Sara sa Pinas. At kung sino na naman ang susunod. Baka sina Ma'am Abansenya na at saka sina Kitty na naman. So, kahit nagbigay ng huling habilin si Tatay Digong kay BP Sara, pabayaan lang natin yon. Kung minsan kasi itong si Tatay Digong masyadong palabiro eh. So, kaya pa niyang magbiro na pag-isipan niya kung mumultuhin niya o hindi. Si BP Sara pag hindi pagbigyan yung kahilingan na i-cremate. Eh, kung ako ang inyong tatanungin, maganda maiuwi yung knock on wood. Kung sakali lang, iuwi yung bangkay para makita natin. Kaya lang, tutulan natin yung ganong let's pray in the name of our Lord Jesus Christ na walang mangyayaring masama kay Tatay Digong. Makaka-uwi siya sa Pilipinas on or before 2028 pag-upo ni BP Sara sa Malacanang. Okay ba yun? Let's think positive. Let's believe for God's favor na katigan ng mga judges yung petition for interim release. Sana, lapit na. Ilang linggo na lang. Sabi ni Attorney Kaufman, 1 month lang may decision na. So malapit na po ang 1 month. Happy tayo lahat. Ako celebrate ako, magpapakain. Basta, pag ma-approve yung kanyang interim release, sobrang saya nating mga nagmamahal kay kay Tatay Digong pag ma-approve ang kanyang interim release.